Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa oras na ito na binigay mo sa amin. Makakarinig ulit kami, Panginoon, ng message mo. Alam po, Panginoon, ito para sa amin lahat. Turuan mo nga kami. Lord, biyayaan mo kami ng pangunawa. Kung madali namin maintindihan, yung gusto mong maunawaan namin, O Diyos. Habang kami nakikinig, Panginoon, Lord, i-touch mo kami lahat. I-bless mo kami lahat, Panginoon. Lord, binulawa kami mo, maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Patuloy na lumalim ang aming relasyon sa iyo. Alam namin, Panginoon, na wala kami magagawa kung kami ibalay sa iyo. Kaya ilapit mo kami na malapit sa iyo. Sapagkat alam namin, nasa piling mo ang tunay na kahiyakan ng buhay. Salamat po, Panginoon. Inaamin namin na bumubukas na yon ang langit at bumubuhos ang iyong masaganang biyaya at habag, lalo na ang pagmamahal mo sa amin. In Jesus' name, we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Bago tayo maupo, basahin muna natin sabay-sabay, no? Siguraduhin yung binabasa nyo, ha? Okay. Sa count ko ng 3, sabay-sabay tayong babasa para naunawaan natin yung ating pagninilayan. 1, 2, 3, go! Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nakakapagpirang tulad ng bata. Ngayon ako'y meron sa paglulang, iniwanan na lang ang makasal ng bata. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Okay, pwede po ang nawag ko, mga kapatid. Alam niyo, it is patalinhagang sinulat ni San Pablo. Pero tinutukoy na dito, yung paglago natin, yung pag-unlad ng ating pananampalataya, ng ating relasyon sa Diyos. Na nagsisimula sa stage na parang bata pa, and then little by little, nag-grow yung ating relationship with God. Napakahalaga nito, mga kapatid, lalo tayo, malapit na tayo mag-anniversary, dapat mayroon na natin talagang pag-grow sa atin. Amen po? After all, mga kapatid, tanda natin na tayo po nakikinabang. Every time na tayo nag-grow, tayo lumalago sa pananampalataya sa ating relasyon sa Diyos, hindi naman po ang Diyos ang nakikinabang. Kasi wala namang pangangailangan ng Diyos. Ang tanging pakinabang lang ng Panginoon, nasisiyahan siya sapagkat nagaganap yung kanyang gusto, yung kanyang nais. Amen? Of course, ang Panginoon hindi gumagawa ng walang rason. Laging ang Diyos, anumang sinisimula niya, mayroon siyang rason kung bakit niya ginagawa. At the same time, mayroon siyang gustong mangyari. Amen po? Hindi nagkataon yung tinawag tayo ng Panginoon. Yun ay talagang planado ng Panginoon. Actually, ang daming tinawag eh. Kaya lang, mapalad tayo. Tayo lang yung talagang tumugon. Amen? Kaya pating nyo katabi mo, sabihin nyo, binabati kita. Binabati kita. Tama ang desisyon mo. Tama ang desisyon mo. Totoo ko yan. Basta ikaw nasa Panginoon, tama ang desisyon. Walang lumayo sa Diyos na napabuti. Maniwala kayo. Kung kayo nagbabalak man lamig, huwag nyo nang ituloy. Hindi kayo mapapabuti. Kung nagbabala kayo, mga kapatid, na medyo maglaylo muna, o kaya medyo dumistansya muna, lalo na sa gawain ito, huwag nyo na pong ituloy. Hindi kayo mapapabuti. Bibigyan nyo lamang ng pagkakataon ng demonyo na pumilo sa buhay nyo. At tanda natin, ang demonyo, wala siyang mabuting hangarin sa atin. Lahat ng hangarin ng demonyo sa atin ay tayo mapasama. Yung makita niya na tayo lumuluha, makita niya na tayo ay nagugulo ang buhay, makita niya na tayo ay nakakawindang-windang, at ibalik yung dating kalalagayan na walang patutunguhan. Amen? Kaya, pag nilayan natin mabuti itong message
message na ito. At ito ay pinamagatan kong mature Christian. Mature Christian. Ibig sabihin ng mature, ano ba yung mature? Magulang. Magulang na. Hindi magulang na tuso, kundi nag-grow. Nag-grow or grown Christian. No? Amen. Okay. Tandaan ko natin. Katulad ng dinding itinanim ng isang magsasaka, ito'y dapat na mag-mature upang maging babuna. Yun lagi, katulad ng magsasaka, kapag nagtanim yan, wala yung ninanais, kundi later on, at the end of the day, ay makita niya, wow, hitik sa bunga yung kanyang itinanim. Walang makinong magsasaka na gusto niya mamatay ang kanyang itinanim. Walang makinong magsasaka na nangarap na yung kanyang itinanim ay malusaw lang o kaya naman hindi lumago o kaya naman hindi magbunga. Amen? Talagang nais, ang ultimate niya na goal kung bakit siya nagtanim, makita niya, makinabang siya sa bunga. Amen po? At nawagan tayong lahat. Hello? Okay, tanongin na katabi niyo, kumusta ka na? May bunga ka na ba? Marami ka yan. Kasi kapag hindi tayo namumunga, ibig sabihin niya mga kapatid ko sa Panginoon, binibigo natin ang Diyos. Binibigo natin ang Diyos sa kanyang purpose sa atin. Alam niyo, biguin niyo ng ibang tao. Biguin niyo ng ibang tao, huwag lang ang Diyos. Kapag ang binigo niyo Diyos, wala kayong patutunguhan eh. Wala tayong patutunguhan. Walang kabuluhan ng buhay natin. Masasayang lang yung pinahirap sa ating buhay. Amen? Okay. Pag ang isang tao ay ang isang bigli ay tinanim, dapat nagkakaganito. Una, unting-unting lumalago. Tama yung sinabi nila na wala namang overnight na bigla na lang mamumunga ka. Amen? Of course, yan yung natural process. But then, mayroong mabilis at mayroong mabagal. Amen? Diba nakakapasin kayo? Minsan tagal-tagal na sa gawain. Hanggang ngayon, namunga pero po konti. Amen? Matiyagalan talaga ang Panginoon eh. Matiyagalan ang Panginoon. Amen? Pero hindi tayo tatantanan. Hindi tayo tipigilan ng Panginoon. Amen? Mas maganda rin na yung wife. Praise God. Ito lang may wife. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Kita niya, nagsimula sa binhi, then tumubo ng konti, paglago ng palago. Amen. Tapos pag medyo malago na, ano ang susunod dyan? Yumayabong. Unti-unting yumayabong, hindi yumayabang ha? Yumayabong. Kasi maraming Kristiyano, dati, mga kapatid, napakasimple lang, pero bakit mo naging active sa gawain? Yumabang. Yumabang. Parang ang tingin sa iba, minsan ang tingin sa iba, ang layo-layo niya, mas banal siya. Diba? Para bagang angat na angat siya, which is hindi dapat nangyayari yun. Amen? Dapat, the more na tayo ay lumalago, the more na tayo ay, ang tawag doon, nagiging, nakikita natin yung ating pinanggalingan dati. Amen po? Ngayon, hindi sapat yung yumayabong lang. Dapat namumunga ng sagana. Hindi lang namumunga, kundi sagana. Kasi, kapag ang puno ay namunga ng sagana, marami ang makikinabang. Meron mga namunga, pero ang nakinabang lang pamilya. Nyo? Nakikinig ba kayo? Amen. Ang nakinabang lang yung pamilya, nakinabang lang yung asawa, nakinabang lang yung anak. Bakit? Kasi hindi na siya nagiinom. Therefore, kung hindi na siya nagiinom, mababawasan yung budget nila sa pag-iinom. Doon ba, ibig sabihin, nadadagdagan yung budget na nila kasi hindi na natatapon eh. Ang nakinabang yung pamilya lang. Tama ba? Hindi na siya nagsisigarilyo o nakatipid na. Tama ba? Hindi na nagiging maluho. So,
Sino nakinabang? Yun ang pamilya niya. Naririnig niyo ba? Hindi ganun ang plano ng Panginoon. Hindi konting bunga. Ang gusto ng Panginoon, maraming bunga. Amen po? Alam niyo, maraming pwede maging bunga, pero ang isi-share ko lang sa inyo ay yung primary. Yung mga kapansin-pansin. Amen po? Kung tayo, masisuri natin ang ating sarili, kung tayo namumunga na nga, o may bunga na nga tayo. Amen? Suriin natin sa pamamagitan nito. Nakikinig ba kayo? Yes. Makinig kayo mabuti. Huwag mo nakakausapin na katabi nyo. Wala kayong, huwag kayong, masasalisihan tayo ng Diablo eh. Kasi sabi sa Bible, nag-ahasik ang Panginoon, ay nariyan yung mga ibon. Gusto lagi ko ang inyong inihasik. Tama ba? Yung sa Matthew chapter 13, ganyan eh. Okay, now, ano-ano ang mga gagawin ng Diyos sa mga nag-mature at naging mabungang Kristiyano? Anong gagawin? Simple lang. Simple lang. Katulad din ng pagsasaka. Katulad ng isang tanim na nag-mature at naging mabunga, kalulugdan siya na nagtanim. Siyempre matutuwa. Amen? Alam niyo, kapag ang Diyos ang natuwa sa atin, ibang klase yon. Kasi mas galante ang Diyos kaysa sa atin. Amen. Bakit? Hindi na uubusan eh. Tayo, kahit gaano tayo kagalante, meron tayong limitasyon eh. Diba? Kahit milyonaryo ka, may limitasyon ka pa rin. Pero ang power, ang ating Diyos ay limitless. Unlimited yung kanyang resources. Hindi katulad natin. Gusto man natin mamigay, pero may hangganan kaya natin. Tama po ba? Pero ang Diyos wala hangganan. Ang mahalaga, nabigyan kaluburan siya. Alam niyo, everyday na prayer namin, Mr. Eva, lagi yan. Tulungan mo kami, Panginoon, magbigay ng kaluburan sa iyo. Yung lagi, Lord, marami akong weaknesses, marami kang hindi kaya. Pero alam namin, kaya ang lagi kong prayer, lagi namin sinasabi yung the word na enable us and empower us to do your will. Empower us and enable us. Bigyan mo kami ng kapangyarihan at enable. Ano ba yung enable? Yung parang, yung hindi mo kaya, ay makaya mo sa tulong ng Diyos. Amen? Yung hindi mo nagagawa dati, magawa mo ngayon, bakit? Hindi sa kanang sarili mo, kundi sa enablement ng Diyos. Amen? Yung po prayer po, araw-araw yan. Naririnig lagi ng asawa ko every time. Sapagkat sabay kami mag-pray, mga kapatid, may mga intention kami, pasahan lang kami pag nag-pray. Ako mag-pray ng ganito, ikaw naman mag-pray ng ganyan. Ako mag-pray ng ganito. Yan. Pag ako nag-pray, amen lang siya ng amen. Pag siya nag-pray, amen lang ako ng amen. So, ibig sabihin, nagaganap namin yung sinabi ng Panginoon na saan man, sa Matthew chapter 18, verse 19, ang sabi doon, saan man may nagkaisa dito sa lupa, sa paghingi ng anumang bagay sa panalangin, ito ipagkakalob ng aking amang nasa langit. Amen? So, sino ang dapat na lagi nagkakaisa sa panalangin? Of course, yung pinag-isa ng Panginoon. Kaya kung kayo may asawa, doon sa mga may asawa, mga kapatid, napakaganda na ginagawa niyo yan. Kayong mag-asawa. Kaya ayaw ng demonyo na yung mag-asawa, magkasabay magdakal. Ayaw ng demonyo yan. Na yung mag-asawa ay magkasamang nagdarasal. Bakit? Kasi, tandaan nyo, alam ng demonyo may power yun. Kasi may promise si Lord doon. Saan man may nagkaisa dito sa lupa, sa paghingi ng anumang bagay sa panalangin, ito yung pagkakaloob ng aking amang nasa langit. Amen? Nag-iisip na Sister Maricel. Pag-uwi ni Joel mamaya. Amen? Totoo po yan. Powerful yan. Powerful yan. Wala kaming prayer na basta yung makakabuti, mga kapatid na hindi tinugo ng Panginoon. Amen? Kahit medyo minsan nababalam ng konti, pero ganito ang natutunan ko sa Panginoon eh. Siya hindi nagiging late at hindi rin siya advance. Eksakto siya kung dumating yung answered prayer mo. Kaya huwag ka maiinip, huwag ka nagmamadali. Alam na alam ng Panginoon na eksaktong oras, eksaktong pagkakataon. Amen? Okay. Ang halaga,
binibigyan natin siya ng kaluguran. Kung kayo may iisipin tungkol sa Diyos, eto, pagsikapan natin. Every time, ano bang gagawin natin? Ano bang hakbang natin, desisyon natin? Lord, will it please you? Ito kayo magbibigay ng kaluguran sa iyo. Tulungan mo ako na yung gagawin ko, gagawin namin, ay magbigay ng kaluguran sa iyo. Kasi automatic na yan, pag nabigyan mo ng kaluguran ng Panginoon, hindi ka na humingi. Sa totoo lang, pwede ka nang hindi humingi. Bakit? Kasi mas galante nga ang Diyos kaysa sa amin. Amen. Okay. Pangalawa, mamahalin siya ng nagtanim. Totoo yan. Ang tawag dito, napaka-common eh. Ang tawag dito, natural lang yan. Natural yan. Sabi nga ng Panginoon, kung yung mga bagay dito sa mundo ito, hindi nyo maintindihan, paano pa kaya kung i-explain ko sa inyo, yung nangyayari sa langit? Kaya mapapansin nyo, nung siya'y bumaba sa lupa, ang lahat ng kanyang pagtuturo, ginagamit niya yung pinatawag na parabola, yung pagkukumpara, yung analogical na pangangaral niya. Bakit? Kasi para madali nating maintindihan, ganun din ang Diyos, ganun kasimple ang Diyos. Kapag tayo naganap yung kanyang plano, yung pagkatanim ng pananampalataya sa ating mga puso, ay nagbunga nga later on. Mga kapatid, ito ang gagawin ng Panginoon eh. Mamahalin tayo ng Panginoon. Mamahalin tayo ng Diyos. Amen? Ibang magmahal ng Diyos, tandaan po natin, higit siya sa pagmamahal ng asawa mo. Lagi ko doon sa ating seminar na lagi nating naririnig doon na ang pagmamahal ng tao lagi may kondisyon. Amen? Walang pagmamahalan, walang tao nagmahalan forever. Manwala kayo. O pag araw-araw nagbubuisit sa iyo yan, sigurado yan. Manlalamig din yan, mababawasan din yan. Amen po? Dahil tao. Pero ang Diyos, never yan. Kahit na may mga tao mang lumalaban na sa Diyos eh. Yung iba sumamba na sa demonyo eh. Pero mahal pa rin ng Diyos. Grabe ang Diyos, ano? Amen? Nagpalit na ng Diyos. Nagpalit na ng Diyos. Mahal pa rin ng Diyos eh. Kaya kapag yung isang itis, yung isang sumasamba sa demonyo, nagbalik loob, mas pinagpapala pa eh. Grabe pang gantimpala ng Diyos eh. Amen? Sino yun? Ako nga eh. Ako yun eh. Amen? Siguro kung ako ang Diyos, at gano'n ang ginawa ko, ang ginawa sa akin, hindi ko na para kupkupin pa. Pero tingnan yung ginawa sa akin, hindi lang ako tinanggap, hindi lang ako pinatawad, hindi ginawa akong lingkod. Hindi lang basta lingkod eh. Tagapaghubog pa ng maraming lingkod. Tingnan yung level ng ano, hindi ko akalain. Totoo yan, hindi ko akalain na dumating ako sa puntong gano'n. Considering na ako pa na, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi po ako nakagraduate ng college. Pero yung mga tinuturuan ko ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, mahanga ako eh, mga professional eh. Sa totoo lang. Pero, praise God, talaga napakabuti ng Panginoon. Talagang kamangha-mangha talaga. Amazing talaga si Lord. Mas aalagaan at hindi pababayaan ang nagtanim. Yes, tingnan kapag namumunga ng isang yung plantation, nako, bumabayad pa magro-ronda, magbabantay, mag-aalaga, gumagastos pa yung may-ari. Bakit? May pakinabang. Amen? Nagbubunga eh, may pakinabang. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, tanong yung katabi nyo, may pakinabang ka ba? May pakinabang ka ba? Sa totoo lang, maraming tao na nakakilala sa Panginoon, hanggang ngayon, may pakinabang konti. Amen? Ang nangyayari, siya lagi nakikinabang sa Diyos. Sa palagay nyo, kapag ikaw lagi nakikinabang sa Diyos, parang hindi tama ang Tama? Hindi tama yung relationship. Kasi ang relationship, give and take yan eh. Para magtagal ang relationship, give and take yan, give and take. Nakikinabang ka, nakikinabang din sa'yo. Maliwanag po, na nasisiyahan ka, dapat nasisiyahan din sa'yo. Hello? Hi! Tanongin nyo lang ang katabi nyo. Nasisiyahan kaya si Lord sa'yo?
Di ba? Dami-daming, alam niyo sa totoo lang, pag pinagnilayan natin to eh, yung ating kamay, pwede natin utusan yan. Humiko. Okay, di ba? Mag-kiss, gano'n. Pagka kumaway, gagaling lahat dito ang kumande. Di ba? Tama? Pag itaas mo, iwagay-way mo, di ba? Nanggaling lahat dito ang kumande. Pero pag ikay natutulog, mayroong mga bahagi ng katawan natin na hindi mo kailangang utusan and yet nagtatrabaho. One of them ay ang ating puso. Kahit hindi mo utusan yan, tumitibok yan kahit tulog ka. Napagnilayan na ba natin na how great thou art? Paano kung ang puso natin, kaya titibok ay uutusan natin, hindi ka na makakatulog. Hindi ka makakatulog. Tama? Bakit? Gigising ka ulit. Ay, tumibok ka. Tuloy ka lang. Tibok! Hindi ka makakatulog. Hindi ba napakalaking biyaya niya na may mga automatic? Amen? Yung tumutunaw ng ating pagkain kinain. Di ba? Automatic yan, di mo inuutusan yan. Ang gagawin mo lang, papasok mo lang, and yet din nagtatrabaho ko sa loob na hindi mo kailangan utusan. Amen? Kaya nga lang siguro, minsan nung isang araw, siguro hindi ko nakasalamatan si Lord, nagkumbulsyon eh. The worst talaga nangyari sa akin. Hindi ko na ikukwento sa baka hindi kayo makakain mamaya. Okay, so tanda natin, ito ang ginagawa ng tao. Kung ito yung nagagawa ng tao, mas higit na magagawa ng Diyos yan. Mas aalagaan at hindi pababayaan na nagtanim. Naranasan ko yan eh. Naranasan ko yan. Nung talaga nagbalik loob na ako sa Panginoon at nung, kumbaga sa naglingkod na ako sa Diyos, di ba? Alam naman ninyo, noon, hinahabol ako ng batas. Di ba? Bakit? Hinahabol din akong tao, pinapapatay ako dahil sa utang ko. Amen? Totoo ko yun. Nakademanda ko. Bouncing check. BP22. Pero alam nyo, nagtuloy-tuloy lang ako. Hindi naman ako nagtago eh. Hindi ako nagtago. Pero ngayon ko nare-realize, ganun pala. Mas aalagaan ka pala ng Panginoon. Kung noon inalagaan ako, iningatan ako, di lalo na nung may pakinabang. Amen? Sabi nyo, isa katabihin nyo, sabi nyo, dapat may pakinabang sa'yo. Para mas alagaan ka. Para hindi ka pabayaan. Amen po? Amen. Kasi tandaan po natin, napakasimple ng buhay. Huwag tayo magmamalaki. Alam niyo kung bakit? Sa ating, tayo daw ay mayroong ilang milyon, 25 million na butas sa buong katawan natin. Hindi ko alam ba? Basta marami, milyon talaga. At sa mukha lang natin, dito sa mukha lang daw natin, yung facial natin, 25,000 eh. 25,000 pores. At lahat yan ay opening. Lahat yan ay pwede entrada ng isang virus na hindi mo nakikita. Kuha nyo? Anytime pwede pumasok dyan. Amen. Wala tayong may pagmamalaki. Bakit? Kung payagan ng Panginoon yung mga nagbabay, gusto pa naman ng demonyo niya na pasukin ang ating buong pagkakabala sa gayon, magkawindang-windang ang buhay natin. Pero yung isang virus lang ang pahintulutan ng Panginoon na pumasok sa utak natin. Alam niyo ba sira ng buhay na ang kinabukasan natin? Sira ng pamilya natin? Sira na talaga! Kuha nyo? Kaya kapag tayo walang sakit, napakapalad na natin. Amen? Amen. Kasi anytime pwede may pangit na mangyari. Amen ba? Amen. Taas nyo kamay nyo. Sabihin natin, Lord, thank you for everything. Napakabuti mo. In Jesus' name. Okay, totoo naman yan. Okay, ano-ano ang karaniwan? No? Karaniwan. Marami ha? Marami tayo. Pero yung itong karaniwan lang. Ano-ano ang karaniwang bunga
na mapapansin sa isang mature Christian. Kapag ikay mature na, ibig sabihin, magulang ka na, lumago ka na, ano ang karaniwang bunga na mapapansin sa bawat isa sa akin? Suriin natin ang sarili natin ngayon. Unang-una, ito, may kababaang loob na. Tandaan niyo po yan. Ang isa nag-mature, ang isang napakalaking bunga, bumababa ang kalooban. Nagiging humble. Sabi nga, once na sinabi mo daw na ikaw mababa ang kalooban, halimbawa, salita ka, alam nyo, dati mapagmataas ako. Ngayon mababa na ang kalooban ko. Alam nyo, ang sabi daw doon, hindi pa totoo mababa ang kalooban ko. Kasi kung mababa ang kalooban ng isang tao, hindi ka magsasalita noon. Yung mga nakapalibot sa iyo, nakakakita sa iyo, nakakakala sa iyo, yun ang magsasalita na mababa ang kalooban mo. Pero pag ikaw na nagsalita na mababa ang kalooban mo, hindi pa totoo mababa ang kalooban mo. Kasi pinagmamalaki mo pa sarili mo. Nakikinig ba kayo? Sabihin nga sa katabi nyo, mababa na ba ang kalooban mo? Mababa na ba ang kalooban mo? Nakikinig ba kayo? Sabi na Lord ito huwag kayong gumawa, sabi sa Pilipos, chapter 2, verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansarili layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Yun pala kapag lagi ang nasa puso natin, itinuturing natin higit ang iba kaysa aming sarili, magagawa natin yun, makapractice natin yung kababaang loob. Kaya makapasin nyo, mga kapatid, kapag tayo, gano'n nyo, halimbawa, may pumuna sa iyo. Pag may pumuna sa iyo, nag-react ka kagad. Tapos babalingan mo yung sabi, ikaw! Ang ibig sabihin noon, tinuturing mo mas mataas ka sa kanya. At tao kasi mo, may pride ka pa. May pride ka pa. Ikinig ba kayo? Sabihin nga sa katabi nyo, alam mo, may kilala akong ganyan. Yan isang palatandaan, isang bunga. May kababaang loob na. Pangalawa, mapagbigay na. Naniwala kayo. Huwag natin ano yan. Ang isang tao na tinawag ng Panginoon, hanggang ngayon kuripot pa rin, laging, teka. Amen? Yung mga laging pakabig. Kaya yung mga gusto lagi nagbabalot, totoo yan! Totoo yan! Maniwala kayo! Hindi lumago yan! Hindi lumago yan! Yung mga, ang tawag doon? Sharon? Hindi lumago yan! Maniwala! Hindi nasa patagalan yan! Kasi ang mga lumago, laging palabas, pabukat, pabigay, hindi pakabig. Maniwala natin, suriin natin, baka kaya tayo, ang dami-dami natin naging problema. Bakit? Isa sa pinakamadaling technique para tayo i-bless ng Panginoon, i-bless sa lahat ng ating pangangailangan, is pag tayo naging generous, tayo naging mapagbigay. Amen po? Sabi dito, Luke chapter 16, verse 9. Sabi dito, at nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundo ito sa paggawa ng mabuti sa inyong kapwa upang kung maubos na iyon, ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Tingnan nyo, yung taong lumago sa pananampalataya, laging mayroong siya tinitingnan na buhay na walang hanggan Kaya hindi siya nanghihinayang na gamitin yung anumang mayroon siya para lamang sa iba. Kuha nyo? Kasi lumago na Hindi na panlupa yung kanya na tinitingnan Kundi lagi siyang may tinitingnan buhay na walang hanggan. Mayroong langit na nakakakita sa kanya. Mayroong Diyos na nagmamasid sa kanya. Nakikinig ba kayo? Amen. Yun yung lumago Sa totoo lang. Kaya ang bunga niya, nagiging bukas panan. Tingnan nyo naman, sabi ng Panginoon, Kawikaan 11:24 to 25. Basahin nga sa sabay. 1, 2, 3. Ang taong makagbigay ay lalong mayaman, ngunit naghihirap sa tipong ng mga kain. Ang taong matulungin sa sasalanang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay hiyayang tutulong.
sa iba is because ayaw eh. Ayaw. O bakit? Hello? Sabihin mo sa katabi, nakikinig ka ba? Yun na yan. Oh, so totoo yan. Tanong. Oh, tingnan mo. Tingnan natin sa sarili niya. How generous are we? Gaano tayo ka-generous? Gaano tayo ka mapagbigay? Gaano tayo ka bukas palad? O laging urong-sulong pa rin? Oh, totoo yan. Manuhala kayo. Lalo na sa gawain ng Panginoon. Sabi ni Lord, ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. Ito'y patungkol sa Pablo sa church doon sa Corinto na iba pang Macedonia pang tumutulong. Instead na sila doon at tumutulong sa isa't isa sa gawain ng Panginoon, yung pang ibang church at tumutulong. Yung church pa sa Macedonia, yung pang tumutulong. Sabi niya, ito ang ibig ko sabihin na nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti at nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. May nagbibigay pero napipilitan. Minsan nahihiya lang. Minsan nakikisabay lang. Hindi! Dapat ikaw mismo mayroong kang kagaanan sa puso mo na nagbibigay ka. Amen po? Hindi yung dahil sa, kailangan mag-contribute, kailangan ganito. Hindi! Dapat masaya ka. Kasi kita ng Panginoon ang puso natin. Amen po? Hindi mo rin kailangan ikumpara sa iba. Nagbigay ng malaki yun, lalakihan ko rin. Iba ang motibo mo. Iba ang motibo mo. Kailangan yung maluwag sa loob mo. Yung talaga, out of love. Sabihin mo, out of love. Out of love. Yung dahil kaya ka nagbibigay, masaya ka because you love the Lord. Amen po? Amen. Sabi dito, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Ibig sabihin, lalabis pa. Lalabis pa. Amen po? Amen. Sabi nyo nga sa kapatid nyo, kumusta ka na? Kumusta ka na? May utang ka ba ba? Wala pa rin natin. Kaya ako sinasabi sa inyo, since na mga kapatid, ako may pananagutan sa inyo, mga kapatid bilang kaya nung ito, bubukuin natin itong Amazing Grace, talagang hindi nakuha ito ng isang meeting. Bakit? Alam ko na kapag ako ang naging head servant dito, may pananagutan ako sa Diyos eh. Accountable na ako, mga kapatid. Kaya walang araw na hindi ko pinapanalangin itong gawain ng Panginoon. Bakit? Kasi mahirap, kaya kahit sa samahan, ayaw ko ako'y nagiging leader. Kasi may pananagutan. Amen po. Kaya lang, bakit ganun? At ako pumunta, doon ako nagiging posisyon, ayaw ko naman. Pero siguro yung plano sa akin ng Panginoon. Amen po. Kaya tayo, may kanya-kanya tayong tungkulin sa Panginoon. Sabi sa katabi nyo, pag nagbigay ka, lalo pa sasagana, makakabayad ka ng utang. Amen? Amen! Sino gusto maging malaya sa utang? Lapakan natin ang Panginoon. Sabi ni, pangatlo na bunga, mapagpasensya na at mapagpatawad. Tanongin nyo lang katabi nyo, sabi nyo, ganyan ka na ba? Ganyan ka na ba? Mapagpasensya na at mapagpatawad. Sabi dito, Colossians chapter 3 verse 13, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Amen? Si San Pablo kasi, dahil sa San Pablo, kahit tuloy siya na tinawag ng Panginoon among the apostles, the 12 apostles, kahit tuloy siya na tinawag,
Mas antindi ng bilis ng paglago ng kanyang pananampalataya eh. Sa totoo lang, siya pa nga nagko-correct doon sa ibang mga apostoles eh. Minsan nangangarap pa nga parang nakikipag-ano pa siya kay San Pedro. Bakit? Ang bilis ng paglago eh. Nawa, ganun din. Dito sa atin, ingat yung mga matatagal na ha. Ingat yung mga matatagal na dito. Baka maunahan pa kayo nung katatapos lang ng CLSS. Hello? Hi! Baka maunahan pa kayo nung katatapos lang ng seminar. Amen? Ako may nakita na. Mas nauuna pa. Hello? Di ba? Amen? Okay. Pero, ang mahalaga, mga kapatid, sabi na merong kasabihan na, be not afraid of moving slowly, be afraid only of standing still. Yun. Ang pangit lang naman, yung wala nang pag-usad, pero kahit pa konti-konti umuusad ka, kaso may mga ganun eh. Konti-konti na nga lang umuusad, kung matras ang laki. One step forward, 3 steps backward. Huwag gano'n, hindi tayo magiging pagpapala niyan. So, mapagpasensya na. Yung mga konti-konti na, napapalagpas na yan. Amen po? Napapalagpas na yan. Hindi ginagawang big deal yan. Konti-konti ginagawa pang big deal lang sa pamilya. Amen, sa kapitbahay. Natapunan lamang ng isang basura ng kaunti doon. Malaking big deal na. Amen? Amen. Nagpatugtog lang ng malakas yung kapitbahay. Para magiging sanhin ng pagdunaw nila. Sabi nyo sa inyong katabi, na sabi nyo, adjust lang ng konti. Pasensya na, katawa. Amen po, alam nyo, lalo sa mag-asawa, nagtatagal ang pagsasama ng mag-asawa kapag madaling magpasensya, madaling magpatawad. Pagkotoo lang, kaya nagtataga at kaya madaling napuputol ang samahan ng mag-asawa, it is because yung ayaw magpatawad, tamad magpatawad, mahirap magpatawad. Amen po? Pero kapag madali ka magpatawad, kasi gano'n ka rin ka naman kadali patawarin ng Panginoon eh. Sa totoo lang, ang dali-dali natin patawarin ng Diyos eh. Pag humingi tayo, kahit alam niya bukas magkakasala ka na naman, pinatawad ka pa rin. Amen? Tingnan nyo, kaya kapag ang babae advance, pag tinatawag ko ito alam ko, gagawa ko isang araw ito hindi mo na patatawarin. Talaga mahirapan ka. Amen? Bakit? Sinasarado mo na Inuunahan mo na ang Diyos. Tayo nga kung patawarin ng Panginoon Sabi ko nga sa inyo, sino ba nakakaalam na tayo magkakasala bukas? Only God. Pero ginagawa niya, every time na tayo magsisisi, nung hiningi tayo ng tawad, pinatatawad kagad tayo ng Panginoon on the spot. Amen? Amen. Dapat ganun din daw tayo. After all, siya naman mananagot kung gagawin niya lagi o ulit pumipin niya. Siya naman magkakanagot doon, hindi ikaw. Ang malaga ikaw. Kasi, at the end of the day, ikaw at ang Diyos ang magkikita sa uli. Amen? Hindi naman po pwede, teka, wala pa po yung asawa ko, ikaw muna, bago ako lumarap sa inyo. Hindi ganun Ikaw at ang Diyos agad ang magkikita. Maliwanag po. Palakpakan na natin ang Panginoon. Isa pang bunga ng mature Christian, may malasakit na sa iba. Pag tayo nakakaramdaman ng malasakit sa iba, yung hindi ka naaalukin pa, hindi ka napararamdaman pa. Merong iba, hindi na nagsabi sa akin hindi, kita mo na, halata mo na halata mo na walang pera nandiyan lang sa iyo alukin mo na! Amen po? Amen ba? Amen. Hindi yung isang umiyak na, nagparamdam na, nagpaawa na. Mga kapatid, hinihintay, hindi naman nagsabi sa akin Yung mga yan, hindi lumago. Philippians 2:4 sabi, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Narinig nyo ba? Dahil minsan, mga kapatid, lalo na kapag paulit-ulit, nako!
Di ba? Pagpaulit-ulit. Alam mo, sa totoo lang, kapag may tao paulit-ulit sa iyo, mga kapatid, na lumalapit sa iyo, biyaya yan eh. Bakit? Wala naman nangyayari sa mundong ito, wala kapahintulutan ng Diyos. Wala! Kung hindi ang kapahintulutan ng Diyos, di tinibok na ng Diyos yan para wala nalalapit sa iyo. Pero there is a purpose behind and deeper reason why kung bakit tayo ay nakakaranas ng paulit-ulit na ganon. It is because, in the first place, tayo po ang gustong pagpalain ng Diyos. Di ba gusto natin, hindi napapatid yung ating pagpapala natin? Kaya may nilalapit sa ating makukulit, nakakaasar. Bakit? Kasi yun ang taniman natin. Nagtatanim ka doon, every time na gagawa ka ng mabuti sa taong yun, aanihin mo yan later on. Amen? Kaya kapag ikaw, naasar ka na, hindi bubo kayo yung tinanim mo. Hindi mo, nagbigay ka na. Tapos bisarobi ka. Inaabuso na ako ito pero kapag, lagi na sabi ng Panginoon ito sa Romans chapter 12, sabi doon sabi, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Sabi ni Lord dyan. Sabi, huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ang takbo ng mundong ito, yung sinasabi ko nga sa inyo ang bilis maghusga, ang bilis manuri. Hindi na niya isinasaalang-alang kung ano yung damdamin ng Diyos, yung purpose ng Diyos. Tanda natin, sabi nga ng Panginoon sa Isaiah chapter 55 verse 8, sabi doon, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. Ibang pamamaraan ng Diyos Iba, minsan nakakaasar sa atin ang pamamaraan ng Diyos. But at the end of the day, malalaman mo, ikaw palang gustong i-bless ng Panginoon, hindi na nangihingi. Kasi yung kadalasan nangihingi, hindi binibless yun. Ang ibinibless, yun ang bibigay. And that's why, gusto niya lagi kang pagpalain, kaya pinilalapitan ka na laging may nangihingi sa'yo. Kung gusto mo laging umani, kailangan mo meron na laging tinataniman. Di ba? The more na marami kang tinataniman, the more na marami kang ani. Tanda natin, yung ating tinanim ngayon, hindi naman karakara bubunga yan. Di ba? Wala naman kami na ganun, karakara bubunga Amen? Pero, the fact na ikaw ay nagtanim, sigurado yan. Natural yan. Natural lo yan, aani ka. Because may tanim ka. Ay ayaw mo magtanim. Inilalapit na sa iyo ang paso. Tapos ang tingin mo, tatamad mo mga yan. Tusunod. Tingnan mo. Kung ang isipan mo, sabi ng Panginoon, huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Magbago na kayo ng isip. Magbago na kayo ng isip. Baguhin mo yung isipan mo. Turo ng mundo yun Ang turo ng Diyos. Gusto kitang i-bless, kaya pinalalapit ko sa iyo yan. Amen? Gusto kitang pagpalain lalo, kaya nilalapit ko sa iyo yan. Amen ba? Sabi, ikaw naman, yung takbo ng mundo, ang gusto mong pinibigyan, yun ang nagbibigay din sa iyo. Yun ang takbo ng mundo. Tama? Ayun ang sabi ng Panginoon, kung ang bibigyan mo lamang ay nakapagbibigay din sa iyo, ano pang gantimpala ang hinihintay mo? Wala! Ginagawa dito yun ang mga magnanakaw. Ano? Sabihin nyo sa inyong katabi, dapat iba ka? Dapat iba ka. Kristiyano ka Kristiyano ka Amen po? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi dito, huwag ang sariling kapakanan ang unahin ninyo, kundi ang sa iba. Huwag ang sariling kapakanan ang unahin ninyo, kundi ang sa iba. Yan, pag lumago ka na ganyan lagi ka nag-iisip, what can I do to others? Lagi ka nag-iisip Amen po? Alam niyo, lagi ko pinapalala doon sa mga sabi ko, hindi sa isinusumbat ko ito, sa mga tinuturuan ko, doon sa nagtuturo ko na ng mga preacher. Sabi ko, doon sa ibang kongregasyon, once na ikaw ay nag-aral, nag-aral ka nitong itinuturo ko, kailangan mong magbagsak ng 25,000 para matuto ka nito.
Pero, sabi ko, eto, ginagawa ko, pagtatanim. Hindi yung pwede, hindi ko after niya sa kita ko kaagad. Ang gusto ko yung malawak ang pagpupok ng Panginoon. Amen? Na hindi lamang naiipon doon sa, nasasam-up doon sa isang bagay, material o pera. Amen. Ang gusto ko, lahat ng area ng buhay ko, isecure ng Lord. Amen? Kaya mas pinipili ko, ibigay ko ng libre yon, mga kapatid. Bakit? Mas hinihingi ko yung mas malaking balik ni Lord. Amen? Yung lahat ng area ng buhay ko ay i-deal ng Lord. Titingnan ng Panginoon. Isisecure ng Panginoon. Amen po? Kasi hindi lang naman ng pera pangangailangan ng tao eh. Ang number one, ito, yung ingatan ka ng Diyos. Isa sa number one, ingatan ka ng Diyos. Yung aalis ka, lalo ako, biyahe ako ng biyahe, yung alis ka, panatag ka. Bakit? Kasi alam mo na yung hindi mo kontrolado ng Diyos. Amen? Kontrolado ng biyahe mo. Hindi yung lagi ka kakaba-kaba. Kapag kaskasero ang, lalo yung pagkagabi na dyan, sasakay ako ng tricycle. Abay, parang yung magka-tricycle, ewan ko, baka hindi ko alam kung sino ka nakadroga o hindi. Ay, minsan pagka sumakay, parang aeroplano yung sinakyan ko. Parang, tricycle ba itong sinakyan ko, aeroplano? Ay, kasi alam mo, lumilipad lalo ko sa may Lores ba yung pababa sa may All Homes, gano'n, papanatan gano'n ba? Sabi ko, wow, may natry. Kaya sabi ko, ako'y handa, ewan ko ikaw. Okay, panlima na bunga, karaniwan. Ito, hindi na naghahangad ng papuri ng tao. Gets nyo? Pag di kayo lumagulo sa pananampalataya, hindi ka na naghahangad ng papuri ng tao eh. Amen? Bakit? Kasi alam mo, mayroong Diyos na nagpapala sa iyo sa lahat ng iyong ginagawa. Sabi ni San Pablo sa mga taga-Galacia, sa church sa Galacia, sabi doon, bakit ko sinasabi ito? Meron siya sinasabi, dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi! Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Ang galing, no? Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Tingnan nyo, kung may papractice natin ito, talagang lumago na tayo eh. Bakit? Sabi niyo, brother Dave, bakit? Bakit? Eh kasi ang Diyos, hindi mo na maririnig ng pinupuri ka. Oh, kayo marami na kayo nagawang mapaganda. Dumungaw ba sa bintana niyo ang Panginoon sabi, Giselle, ang galing-galing mo. Di ba? Ang bait-bait mo. Hindi! Pero dapat na alam mo na ikaw ay doon nakagawa ng mabuti. Yun na yun. Thumbs up ng Diyos sa iyo yun. Amen? Maliwanag po, hindi kailangan i-daka sa Facebook yan. Kuha nyo? Pero kapag ikaw lumago talaga sa pananampalataya, ang isa sa bunga niya na ito, hindi ka na naghahangad ng papuri ng tao. Bakit? Sapagkat alam mo, may Diyos na nakakita ng ginagawa mo. Sinisikap mo ba magbigay ng good sa tao? Hindi! Kung yan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Tingnan nyo? Bakit? Si San Pablo, sikat na siya dati. May kapangyarihan siya, may pera na siya dati, may tumupuri, may sumasaludo na siya sa kanya eh. Kasi general siya eh, ng army. Oh, so nasa kanya na eh. Sabi niya, aba, kung yan ang hangad ko, eh bumalik na lang ako sa dati ko. Amen? Hindi na ako magpalipig kay Kristo. Bakit? Ito lumago eh. Lumago si San Pablo. Kaya ipinakita niya yung bunga. Amen? Amen. Oh, sa pambunga ito, hindi na materialistic at marunong na makontento. Dito sa katabi niyo, ikaw ba marunong na makontento? Oh. Rinig ba kayo? O yung iba dyan, kung ano mayroon siya, pinapangarap yung iba. O hanyo? O, mayroon siya nito. Pinapangarap ng marami yung kung ano mayroon siya. Pero siya hindi! Gusto pa rin! Hindi lumago yan. Hindi lumago yan. Maliwala lang, hindi lumago yan. Nakasimangot pa rin ng Panginoon. Disappointed pa rin ng Panginoon because ini-expect ng Panginoon, you have grown up. Amen? You have grown up. Dapat may namumunga ka na masagana.
Marami kang kayang gawin, pero hindi mo magawa. Bakit? Materialistic ka pa rin. Ang dami mong kayang gawin, pero hindi mo magawa. Bakit? Ang puso mo nasa material. Ang puso mo nasa pangmundo. Oh. Sabi dito, Lucas chapter 12 verse 15. Oh. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Sabi nyo nga sa katabi nyo, ang buhay ng tao hindi nasusukat sa yaman. Eh dito sa mundong ito, pag hindi ka nakapagpatayo ng bahay na maganda, wala kang binatbat. Mundo yan eh! Mundo yan! Di ba bakit ka tinawag ka ng Panginoon, iniaalis ka sa mga mundo? Pero ikaw, pumipilit kang bumalik doon. Yung pa rin na sinasabayan mo kung ano yung standard ng tao. Kuha nyo? Paano ka yan? Ha? Mananatili ka sa mundo eh. Yung pinapangarap mong langit, lumalabo. Bakit? Kasi yung pa rin standard ng mundo, yung pamantayan pa rin ng mundo, ang ini-apply mo sa buhay mo. Nakikinig ba kayo? Oo. Oh, sabi dito, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan, hindi yan ang sukatan. Ang mundo ito, lagi ko sinasabi, sa mundong ito, lagi palakasan. Yan ang labanan dito. Palakasan. Patalinuhan. Amen? Amen. Kaya minsan yung bata, natutulala. Bakit? Pinipilit ng nanay. Dapat ikaw best honor. Dapat ikaw valedictorian. Pero tulala yung bata. Bakit? Pananaw ng makamuntong nanay, yun ang tagumpay. Andiyan ko kung gagawin tayo niya, ha? Pipinutin ko ng leg mo niyan. Kasasan niya. Ayun. Kung ano lang kaya ng bata, yun. Sapagkat hindi yun ang sukatan. Amen. Maliwanag po. Tandaan natin, kung mayroon kayong pagsisikapan, ilapit ang inyong mga mahal sa buhay sa Diyos. Amen? Tandaan natin, ang pinakamataas na posisyon, makinig kayo, ang pinakamataas na posisyon ay hindi yung maging presidente ka ng Pilipinas, o maging abogado ka, o maging governor ka. Hindi. Ang pinakamataas na posisyon na dapat minimitin natin, maging anak ng Diyos. Okay, yun ang pinakamataas na posisyon. Maging anak ng Diyos. Yung maging governor, mahirap parating yun. Mahirap parating. Maging presidente ng Pilipinas, mahirap parating yun. Amen? Maging abogado, mahirap parating yun. Pero, wala naman yung pinagbat sa ano eh. Sa pagiging anak ng Diyos eh. Bakit? Ang bisa lamang ng mga abogado dito. Pag namatay na yan, hindi mo kayang gamitin yan na process para makapasok sa buhay na walang hanggan. Pero pag anak ka ng Diyos, dito pa lang, i-bless ka na ng Panginoon, dito pa lang may kapayapaan na. Amen. Sabi nyo nga sa inyong katabi, baguhin mo nga yung utak mo. Nakakahawa ka pa. Palakpakan natin po. Sabi nito, bagaan mga sabay-sabay para maintindihan. 1, 2, 3. Wala tayong dinala ng pamahan sa sanlibutan. At wala rin tayong madadala naman ng pagalis dito. Kaya dapat tayong magsiyaan kung tayo ay kakain ng hindi. Ang mana na nasa limangan, nahulog sa tukso, at sa sisiyo sa witang ng sasamahan, at makakahagan na nakakari, at tulak sa dagat, Pagpagsilip sa salapi, ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa pagkaangat ng imaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at sa sananda sa maraming kabiganan. alam ko yan eh, tinanong yan eh. Dumating yung oras na, ayaw ko na mabuhay. Tama, maraming kabighatian, hindi lang isa. Yung mga hindi nakokontento,
Nako, maniwala kayo. Oo. Sabi doon, wala ka naman nung dumating ka dito, wala kang dala. Wala ka rin naman dala pag alis. Amen. Amen? Amen. Maliwanag po? Amen. Tayo ay niloloko ng mundo. Amen. Lagi pinaniniwala tayo, kaya ang daming takot mamatay eh. Bakit? Ang alam nila, ang natanim sa kanilang isipan, na ang kamatayan ay masama. Sa akin, hindi masama ang kamatayan. Amen. Bakit? Hindi naman ako makakapasok sa langit at hindi ako mamamatay. Amen. Ang tanong, Sister Sol, gusto mo makarating sa langit? Amen. Ayaw mo. Forever kang buhay dito. Pero once na ikaw, nagmipil ka na makapasok sa langit, dapat maliwanag sa iyong isipan, mamamatay muna ako bago ako makapasok sa langit. Amen. Bago matatakutan. Eh kasi, ang puso mo natin to, panlupa. Amen. Panlupa, nakatatak sa iyong isipan na kailangan yumaman ako, kailangan may ganito ako, kailangan may ganito ko. Hindi masama yan, pero hindi yan ang kabuuan ng buhay. Huwag kang maloko. Kasi dinoloko ka ng demonyo, kaya lahat na nagkahabol niyan, bumubulo ang buhay. Hayaan mo, pag may dumating, magtrabaho ka lang. Magtrabaho ka. Bakit? Kaya nga may tinanong ako noon eh. Sister, bakit ka nagtatrabaho? Aba, Brother Ray, bakit di ako nagtrabaho eh? Magugutom yung mga anak. Sabi ko, mula ngayon, Sister, bako yung utak mo ha. Ako'y naniniwala, kahit mamatay ka ngayon, pakakainin ng Diyos yan. Amen. Pakikinig kayo? Amen. Sa totoo yan. Huwag mo ipagmamasin. Huwag mo ilagay sa kamay mo yung kayang gawin ng Diyos. Napakaraming kayang gawin ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Kahit wala ka, kaya ng gawin. Nilikha ka niya langit at lupa, wala ka nun dun eh. Amen. Hanggang ngayon eh. Pag nilayan na lamang ninyo, yung araw, bilyon-bilyon ng taon ang lumipas buhat noong likhain ng Diyos yan. Hanggang ngayon hindi nauubusan ng apoy. Amen. Amen? Amen. Ay yung inyong kalan, buwan-buwan na uubos. O ano? Amen. Ganun kasimple yun. Huwag na limitahan ng Diyos. Amen? Amen. Ang dapat, pakita lang natin ang bunga ng Panginoon ng ating pananampalataya. Sabi natin sa ating binasa kanina, sa ating anong gagawin ng Diyos, iingatan tayo, aalagaan tayo, at natin alagaan, hindi kapababayaan. Why worry? Amen? Okay. Sabi sa Hebrews chapter 13 verse 5. O, basa ulit na sabay-sabay. 1, 2, 3. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Amen? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Ay kung yung hindi mga anak yung hindi nagpupunta dito eh, pinakakain pa rin ng Diyos. Ikaw pa kaya? Nakasimple yun. Hindi umatin dito, hindi ka nagsisimple. Pinakakain pa rin ng Panginoon. Ikaw pa kaya? Amen. Isa pang bunga to, marunong na makibagay. Amen. Sabi dito, sa piling na mahihina, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Marunong makibagay. Hindi yung ang hirap ang samahan hanggang ngayon. Amen? Amen. Aaten dito sa gawain. Pagdating ng bahay, hindi naman umaatin yung kanyang mga kasama, pero siya ang pinakikisamahan. Hindi ba nakakaya yun? Ikaw ang umaatin, pero pagdating mo ng bahay, ay, naku, magagalit si mama, at saka ano yan, naku, nagdin naman si mama, naku, Diyos ko po. O ano? Ikaw ang sila nag-a-adjust sa'yo. Ba, ay mahiya-iya ka naman. Amen po? Amen. Amen? Amen. Oh.
Ito, marunong na magtiyaga at magtiis. Sabihin sa katabi nyo, pagtitiisan kita. Marunong na magtiis. Sabi dito, sa halip sa lahat ng paraan, sinikap namin ipakita ang aming katapatan bilang mga lingkod ng Diyos. Kami matiyagang nagtiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapighatian at mga kagipitan. Yun ang lumalago. Amen po? Marunong na magtiyaga, marunong na magtiis. Maliwanag po? Sabihin nyo nga sa inyong katabi, pinahan ko ka na ba? Uwi na! Number 9. Ito pa rin sa pambunga. Marunong na mag-adjust sa anumang sitwasyon. Yung hindi na nagre-reklamo, hindi na marunong na, ito na nag-a-adjust. Sabi nga, pag masikip, sa maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Yun! Sabi, marunong ko mag-adjust. Hindi yung, sabi dito, alam ko kung paano maghikahos, alam ko rin kung paano malagana. Natutunan ko ng sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Prayerful siya. Amen? Kaya nakaka-adjust siya. Bakit? Lagi siyang humihingi ng tulong ng lakas sa Diyos. Amen? Kaya walang lumago sa pananampalataya na hindi mapanalangin niya. Lagi kong, sabi ko nga, word of wisdom, sabi ko, kalimutan mo na ang kumain, huwag lang ang manalangin. Amen? Glory, praise! Number 10, marunong na magpasalamat lagi sa Diyos. Sabi dito, verse 1, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yung pang lagi nagpapasalamat, ano man ang dumating? Thank you Lord, alam ko po may magandang plano ka. Thank you Lord, alam ko po may nakandang blessing dito. Kahit na ganito, thank you pa rin Lord, thank you pa rin. Amen? Hindi yung reklamo din, reklamo doon, reklamo din, reklamo doon. Amen? Sabihin mga sa katabi nyo, may kilala ka ba ganyan? Number 11, hindi na mapanghatong sa kapwa. Yung mga lumato, hindi na mapanghatong sa kapwa. Sabi nyo, huwag kayong humatol nang kayo'y hindi hatulan. Sapagkat hatulan kayo ng Diyos, ayon sa panghatol ninyo sa iba. Ang sukatan, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Sabi, huwag kayong humatol. Kasi kung paano humahatas sa kayong kapwa, ganyan kayo hatulan. Lagot kayo. Amen? Yung panukat na ginagamit ninyo, hindi na gagamitin sa inyo. Maliwanag? Kaya ano siya? May kanya-kanya tayo. Ang pananagutan. Tayo lagi ang umarap sa salamin. Amen? Hindi nyo pananagutan kung anong gawin nila. Ang may pananagutan tayo. Yung sarili natin, ano magagawin natin? May pananagutan tayo sa Diyos. Hindi natin sagutin sila kung gumawa sila ng masama. Hindi mo sagutin yun. Sagutin nila sa Diyos yun. Amen? Okay. At saka isa pa, hindi naman natin alam kung ano ang punot dulo pinagmulan Hindi natin alam. Ang tanging Diyos lang ang nakakaalam. Amen po ba? Kaya wala tayong karapatan humatol. Halimbawa, masungit yung isang tao. Hindi natin alam kung bakit masungit yun. Maramot yung isang tao. Hindi natin alam. Ang malaga tayo, alam natin sarili natin. Maliwanag po ba? Number 12. Kaya nang mahalin ang sinuman. Yung, sabi ng Panginoon. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo, ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga gumagawa lamang na mabuti sa inyo, ang gagawa ninyo na mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin yan. Ulitin nga rito sa inyong katabi. Sabi niyo, dapat iba ka. Dapat iba ka. Kristiyano ka Kristiyano ka Amen? Amen. Maliwanag? Amen. Huwag niyo yan. Huwag niyo kumpara sa iba. Mga kapatid, dapat iba ka talaga. Next
sinasabi ko, sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Amen. At gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Amen? Amen? Yung mga ang hanap buhay, pagpapautang, humanda kayo sa Panginoon. Totoo yan! Totoo yan! Hindi ang kalooban ng Panginoon. Sa Leviticus, pinagbabawal yan ng Panginoon. Maliwanag po? Yung iba ginawang hanap buhay. Nako! Umanta kayo. Ang dami kong pinag-over na. Hindi gumaling-galing. Nung malaman ko ang kanilang hanap buhay, pagpa-5-6, pagpapautang, may patubo. Ay, nako. Nanonood kayo dyan. Amen? Oh. Sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Oh. Number 13. Kaya nang unahin lagi ang Diyos. Sabi ko sa kanyang katabi, unahin mo, inuuna mo na ba lagi ng Diyos? O lagi ka na namang late sa gawain? Kuha niya? Nakikinig ba kayo? Amen. Bago, ayun, may magandang aral bago umalis si Brother Juby, di ba? Yun ang binanggit niya daw dito. Sabi niya, nung bago siya bawian ng buhay, sabi, ay inagahan ko na ngayon. Kasi sabi ng brother dyan sa kanyang preaching, pag ikaw pala dumating sa gawain ng Panginoon, ng late, hindi ka full charge. Sabi ni Brother John. Amen? Para ma-full charge ka, dapat simula pa lamang, andyan ka na. Amen. Amen? Para full charge ka. Kung kalahati ka na dumating, ay kalahati lang ang charge mo. Kaya lobat ka na naman sa susunod. Di ba? Madali ka maloban. Hindi natin alam na every time we praise the Lord, nung sumasayaw tayo dito, nire-recharge tayo ng Panginoon ng kanyang Espiritu. Amen? Amen. Kaya tingnan nyo, baliwala doon sa mga hindi lumalago, yung maliit sila. Akala nga nila nawalan Diyos? Hindi! Kayong nawalan! Amen. Amen? Una-una, nawala sa inyong kaluguran ng Panginoon. Bakit? Yung panahon, yung oras na kayo dapat nagpupuli dito, sumasabay kayo sa choir, sumasabay tayo sa mga umaawit dito, hindi kayo sumabay. Bakit? Mas banal pa kayo? Mas banal pa kayo? At yung manangamal dito, mga makasalanan, na kailangan magpuli sa Diyos? Kailangan umawit sa Diyos? Nakikinig pa kayo? Amen. Sabi nga, brother din, galit ka ba? Sinasabi ko lang ng totoo. Amen. Kasi kapag ganon, parang wala lang, hindi mahalaga sa iyo Diyos. Amen. Hindi ganon kahalaga sa iyo Diyos. Sabi dito, Luke chapter 9 verse 59, sabi, at sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanila mga patay. Ano nga ibig sabihin ito? Ini-inject sa atin ng Panginoon, mas importante ang Diyos. Tanda natin, isang ganyan lang, yung pinag-aabalahan mo, pwede mo wala sa'yo. Amen. O kaya naman Diyos kaya hindi kinukuha sa'yo eh. Kuha niyo? Amen. Pero sa totoo lang, kung talagang ikay Kristiyano totoo, alam mo na kung sino pinakamahalaga. Amen. Amen? Amen. Kaya nakaaga pag nakikita ng bumababa sa si Lord at susunduin na yung mga mananampalataya, hindi ka makakasama doon. Nakikinig ba kayo? Amen. O, di ba may kwentong ganon? Amen? May kwentong ganon, di ba? Amen. O, row by row, dumating si Lord. Amen? Amen. O, yung pala isa, late. Nado sa limuran, late. Amen? Amen. Sabi ko, ay salamat. Nakaumabot pa ako. Nasa likod siya. Huli-huli yan. Oy, nung dumating si Lord, sinundo yung mga mananampalataya. First row, umaangat, papuntang Alapaa. Tuwang-tuwa, nakapigit sila. Tuwang-tuwa. Amen? Tapos, next row, umakit na ulit sa pupunta sa itaas. Amen? Sa lalubog si Lord. Tapos sa susunod naman, naku, umaangat na naman doon. Tuwang-tuwa sila. Amen? Sunod-sunod yan hanggang sa huli. Nung nasa huli na, itong late na ito, naku, damang-damang, salamat.
Nakaattend ako kahit late. Tumabot ako. Salamat, Lord. Salamat. Yun pala, ang unang prayer request noon, humingi ng mag-asawang itik. Mag-asawang itik. Nung una, maaga siya eh. Kaya so, nanganak yung kanyang mag-asawang itik, dumami yung itik niya. Nagkaroon na siya ng balutan, ng penoyan, amen? Kaya nalalate na, banda huli, malaking-malaki na yung kanyang itikan. Amen? Kaya late na nung dumalo. Amen? Eto na, dumating na si Lord. Susunduin na lahat ng mananampalataya. Naku, taimtim na taimtim siya. Yun, salamat po! Nakakasama ko! Pagmulat niya, wala na lahat! Wala na! Lord! Bakit? Bakit ako di umangat? Bakit ako tinubutan? Sabi, diyan ka na lang, wala mag-aalaga ng itik mo! Sabihin mo sa katabi niyo, ikaw ba may itik din? And last ito, hindi na nababalisa. Amen? Amen. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at iinumin upang kayo mabuhay o kaya'y tungkol sa susutin ng inyong katawan. Hindi ba ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Mas ganinyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kayo nagtitipon sa kamalig. Ngunit, pinakakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Lagi nyo tatandaan, hindi tayo mahalaga, hindi tayo pababayaan. Hindi tayo pababayaan. Pababayaan na ang ibang mga nilikha niya, pero hindi tayo. Bakit? Sapagkat namatay si Jesus para sa tao, para sa iyo, para sa akin. Huwag kang mabalisa. Ano ang pinagdadaanan mo? Huwag kang mabalisa. Hindi po pwede na yung umaatin, pababayaan, at yung mga hindi umaatin, yung unahin. Amen. Yung pinaniwalaan ko noon. Pinaniwalaan ko, hindi po pwede ako'y pabayaan ng Panginoon na makulong. At yung mga pinagkakautangan ko ay sila man ang mga mayagpag. At sila maaalwan. Hindi papayag ang Diyos mo. Bakit? In the first place, ako ang tumanggap kay Jesus. Tayo tayo. O, humingi na kayo ngayon.